Eh, hindi naman po tayo nagmimisa dito, no? Mukha lang ostya, pero hindi naman siya ostya. Tattoo Republic. Itinaas no? Di ba? The proprietor of Tattoo Republic Supplies. Ang gulo nyo. Nagkakaroon tuloy ako ng plema. Nagkakaroon tuloy ako ng plema sa ginagawa niyo. Supposed to be, yung intro ko na yun, maganda. Sinisira ninyo eh. Hindi ko kayo papalagyan ng tattoo, I'm telling you. Alright. Nawala ako, so anong gagawin natin? Ikaw lang mo na mag-host. Alright, the owner of Tattoo Republic Supplies, Janice Factor. Wow, Factor talaga. Yeah, may X-Factor. Yeah, may X-Factor. So, what's the factor? What's the main factor ingredient itong business? Gano'n yung opportunity? Gano'n siya kalaki para sa akin? Para sa'yo? What do you mean? I mean, kung mag-i-start ako ng distribution or reselling na business. Ngayon sa tingin ko malaki na. Kasi as of now, every day, nagsisend ako ng items, Luzon, Visayas, Mindanao. So open na nga ako for resellers sa mga provinces eh. Para at least sa kanila na bibili. For example, may nag-order sa akin ng Cebu. Meron na sa Cebu. So sa Cebu ka na bumili. So malaki magiging market mo. Kasi nagulat ako, malaki ang market ng tattoo. Ang daming tattoo artist pala sa Philippines. I don't know about that. I mean... That's why. Hindi kasi ako nag-join sa mga events nila kasi nga wala ako. I will invite you and then you should join. Hindi ba nakakaano yun? Parang hindi ba nakakahiya na pag... Papasok ko dun sa venue ng event, tapos hindi. Lahat sila, may mga ahas dito, may mga dragon dito. Tapos ikaw parang wala ka. You're like, wait, saan ako dito? Alam mo, I will invite you and then sana ma-feature mo rin ng mga tattoo artists ng Philippines. Yeah, I'm sure. Marami silang dahilan, marami silang... And I think makakatulong when we let the public understand kung ano ba itong... Yes. Come to think of it, this is my business selling tattoo supplies. And ang business ng tattoo artist is pagtatato. Negosyo nila yan, kabuhayan nila yan. Right. So isa pa ring negosyo. Kailangan mong sumingit. Right? So ito yung supplier. Oo. Ito yung tattoo artist. Yes. You have to be somewhere here. Right? Interesting. Diba? Interesting. Pero kailangan muna ulit ninyo mag-register ng business. Paano kung dalawa na yung nasa Cebu? Isa lang ako lagi. Isa lang? Isa hindi lang. na ako pwede. Taga Cebu ako. Hindi pa pwede. Kasi marami na rin supplier doon. So, ang ginagawa ko pag reseller, isa-isa lang sa place. Do I get the same name, Tattoo Republic, or ibang business name ko? Pwede naman, for example, yung sa Baguio ko, name na yun ang tattoo shop niya eh. Yun ang naka-register. Pag may tattoo shop ka na, naka-register na, okay na yun. Maglalagay ka na lang ng supplies. Right. Anytime, any possibility of venturing into franchising? Franchising. Like your own Tattoo Republic? Of course, it will kill your model right now. Mag-iiba ka na ng model. Yeah. I think as of now, medyo maliit pa rin naman ako. Reseller muna tayo. Medyo maliit daw. Samantalang lahat ng binanggit namin kanina off-air. Sa inyo kumukuha eh. Tapos maliit. Tapos malaki yung mark. Naguguluhan ako dito sa show ngayon ha. Yeah. Isa sa amin mga kaibigan na nagsisinungaling. So, bahala na kayo kung... reseller muna tayo. Yeah, kasi 1 year pa lang ako. Nabigla na nga sila sa pag 1 year ko na Alright. I'm very happy to know that you're still alive. Diba? I mean, bigla kang pumasok, etc. So, ano yung sa tingin mong future dito sa business na ito? Future in a way. Saan papunta ito? Kung nandito ka na and you have filled the gap noong artist na hindi makapag-tattoo because wala siyang capacity to buy abroad, yung mga gamit, etc. Saan papunta ito? Ngayon na nandito na yung parang business economy, ecology ng business. Sakto nga daw ang pagpasok ko sa tattoo industry kasi pa-boom ang tattoo ngayon. Pa-boom pa lang? Mas lalong tumataas. Kasi ngayon kasi yung discrimination nabawasan na.
So, na-open na siya ngayon. Right. So, ngayon pag-open niya, marami ng mga tattoo artists na nagkakaroon ng idea na, uy, open na siya. So, pwede na ako mag-tattoo. Pwede na ako magpa-tattoo. So, parami na yan ng parami everyday. Right. So, lumalaki na ngayon yung market namin. So, saan siya papunta? Ano pa yung pwedeng idagdag dun sa industry? As of now, nagiging interested, nakita ng US ink makers na lumalaki ang growth ng tattoo dito sa Philippines. Ngayon, ang nakakatuwa dito, tinutulungan namin sila na maging known sa ibang bansa. Kinukuha ng ink owner ang mga Filipino artists as endorser. Really? Yes. As of now, meron akong endorser ng Bloodline Ink. Really? Yes. I mean, seriously? They are Seriously. getting locals, Filipinos to endorse Yes. mga product nila? Oo. Wow! As in, nakakatuwa talaga. I'm amazed Mm. na may ganong klase. Yan na, simula na yan. Ayan. What's your thought about education component of this tattoo thing? That is our next plan. We want to educate all new tattoo artists and even all tattoo artists now who's professional now. Kaya nga nagpaplano kami na kung possible na pala rin na magkaroon kami ng tattoo school and ng cosmetic school, benefit din para rin sa kanila. Right. So, pagiging parang may education component na yun. Wow, tattoo Papasok school. na dun lahat. Sanitation, everything about tattoo, cleanliness, proper way of doing tattoo. Right. So, para Yeah. siyang isang center. Have you tried of conducting workshops na As of now, no. wala pa? Oo. Pero merong mga ibang artists na gumagawa nun and then nagtatry sila sa mga shops nila. Yeah, tinuturuan nila. And then they have what they call the apprentice, new artist. Oh, kasi master saka apprentice eh. So, yung mga tattoo master, may mga apprentice sila. So, yun lang yung way namin. Wala pa talaga sa tattoo industry na magtatayo ng cosmetic school or tattoo school. So, we are really planning for that. So, the first tattoo school by Tattoo Republic. Hopefully po, sana pala rin. Wow. Maganda, at least alam na ng mga competitors mo. Ano. Ayan. So, sa lahat mo ng mga competitors, may chance pa kayo mauna. Ikaw talaga. Wow. At least na-warningan mo na sila. Bahala na sila kung anong gusto nilang gawin. And then, what about the government regulations dito? Do you find it easy or difficult for you to push this kind of business? For the tattoo shops. For the tattoo shop, kailangan talaga meron silang DOH eh. Yun. So, kung wala And then sila- meron silang health permit, municipal permit, yun. Doon yung nakapaskil yun sa mga tattoo shops. So, para sa mga magpapatattoo naman, isaalang-alang din nila yung kanilang kalusugan. Yes. Because this is hygienic din. So, advice lang din sa mga magpapatato, when you go to that, I think, medyo matatalino naman ang mga Filipino ngayon. Before Medyo, sila, medyo. Nandyan ako sa hindi part kasi na yan. before, parang kung saan lang sila magpapatato. Hindi naman sa which is totoo nangyayari. Pati Right. mga kaibigan ko nun. Saan ka nagpapatato? Doon sa kapitbahay namin, libre lang eh. Oh, anong needles ang ginamit? Anong ink ang Yung ginamit? yung pamburda nung nanay. Yung ganun lang, yung ganun pamburda, lang. Yung pamburda. So, para din sa sarili natin, ingatan din natin na maging matalino tayo. Before tayo magpatato, alamin muna natin lahat. Right. So, kailangan pala disposable ang needles na gagamitin. So, before ka, titingnan mo, close pa nga talaga siya. Right. Sa harapan mo yung open na needles, ang disposable tips, sa harapan mo yung open. Then makikita mo rin yung tattoo shop, kung talagang legal ba or hindi, yung tattoo artist. Ganun. Kumbaga mag-research muna sila. Para sa protection din nila. Protection nila yan eh. Oo, kalusugan. Saka dapat, yun kasama sa value na binabayaran nila yon. Yes. Right. Right. So, ang question ko is, mahal ba o mura? Yan. Ang gusto kong... Dati kasi wala akong idea about sa pagtattoo. Mahal yan eh. Ako, ngayon, wala akong idea. Ang alam ko lang, bibigyan mo ako ng libre. Saka yung cameraman natin sure. dito. Meron. No. Ang Napapupuntahin dami natin sa kong Palau endorser. dahil dun yung free nila makiklaim. Ito pala gusto kong explain. Para lang di maintindihan ng mga tao na intindihin natin ang mga tattoo artist kung minsan, pag nagtanong ka magkano ang tattoo, minsan sabihin nila, ay, ang mahal naman. Unang-una, hindi madaling magtato. Really? Bibihira ang taong marunong magtato. At the same time, isipin nyo, yung mga gamit na yan, hindi yan mura. Binibili nila ang ink magkano, ang needle, lahat ng gamit na yan, binibili din nila.
Wala ba yung unlimited the ink? Refilling station. Hindi ba ganun yun? Walang ganun, wala pa. Kaya mo sa susunod na plan ko, refilling station na. Kada punta nila, magre-refill na lang sila. kahit buong katawan pa, palagyan mo ng tattoo, walang problema. Actually, idea yun ng husband ko. Sabi niya, magkaroon ka ng refilling station. Ayun. I mean, why not? I mean, we are Diba? just, di ba? Nandun pa tayo sa start ng business. So yun nga, gusto ko lang ipaliwanag sa kanila na intindihin natin. So magkano yung average? Magkano yung pinag-uusapan natin sa isang, depende Minimum, kasi sa size no? Sige. Actually, Yung bulate lang, yung bulate. yung tingin ko, yun yung para sa akin. Manila rate is minimum 3x3, according to the artist, 1.5 to 2.5. Okay, Depende so yun. dapat mga kaibigan, dun lang sa... Ang Boracay is more times 2 sila. Kasi Really? tourist spot ang Boracay. Which is... Pumunta pa ako dun, tapos times 2 pa. Kasi mas marami naman ang nagpapatato dito sa Manila. Ang Boracay, limited lang ang mga tao Yun dyan. lang pumupunta. And which, ang pinaprice namin sa Boracay is for foreign artists talaga. Ay, sorry, for foreign guests. Right. Yes. So mas mahal doon. And then, yung pinakamalaki. Yung pinakamalaki, magkano yan? Back piece. Ano din yan Bakit eh? hindi? Last Supper. Alam mo, sa likod ko. Ang laki nun. Magkano yun? Complete lahat na nito. Dapat lahat ng apostoles. Hindi pa pwedeng hindi. Oo. Depende Magkano rin yan sa artist. Ito nga yung isang pag may name ka ng artist, medyo pwede ka na magpreso. So, sa hindi kilala, magkano yung Last Supper ko? Magkano yung pinakamahal? 100 plus thousand? Meron. 150,000? Actually, sa Boracay, sleeve 80,000 to. 50 to 80. Ganon. Tapos dito naman, ganon din, mga 50. Alright. Mura nga siya. Mura. Hindi ka mahalan. Yung pang 13th month mo. Pero actually, meron namang artist, hindi naman yan one time eh. O one time ngayon, o 5,000, o 10,000. Like that, o 5,000. So yung last Hindi yan one session. Yung last supper ko. Ilang session yun? Si ano muna. 12 yung apostol. O, isa-isang So in session. in 1 year, makukumpleto ko yung last supper. Kulang pa kasi nandun pa si Jesus. Anyway. Yung table pa. May table pa. Wala pa yung table. Yeah. Mga 2 years yun. Interesting. So, anong may gusto ko ba sa kanilang sabihin o gusto mo na ibigay yung contact details mo para matapos ng lahat ng ito? Thank you for having me here. Gusto ko lang sabihin na ang Tattoo Republic Supply sa Parañaque ay open na po, Olivares Plaza. And then meron din po sa Cebu, HB Tattoo. Sa Baguio, kay Tiffany. And then ang Boracay branch ko sa E-Mall. Yun. Or yun lang? Yes. Website? Meron kaming page and then www.tattoorepublicsupplies.com and then my Facebook, Tattoo Republic Supplies, and then Janice Garcia Factor Facebook, and then Tattoo Republic Supplies na page. Active po yan. Actually, parang 24 hours din po akong naka-online. Maniwala ako, ganyan kaganda, 24/7, hindi natutulog. Alam mo kung bakit? Hindi natutulog yan. Kasi inaantay ko yung mga tattoo artists abroad. Nag-o-order sila sa akin. At magkaibang oras natin. Yes. So, inaantay ko sila pag madaling araw. Nakakatuwa. Ang Dubai artist, Qatar, Kuwait. Wow! Meron yan. Hindi ka pa nangangailangan ng assistant? Pwede ako Meron na mag-apply? Overqualified ka Right, dun. overqualified. Yung kita ninyo sa akin lang. May Anyway, staff ako. May staff. Meron akong mga shop. So, marami ding binabayaran. titingnan namin ang inyong paglago. 1 Yes. year in the making and you are still the honeymoon period, pero Yes. this is an interesting honeymoon. Thank you so much for being in the show. Thank you also. This is an interesting show. Thanks for watching, everyone. I'll see you again next week on Creative Business, Global News Network.